Isang digmaan ang dumating sa mundong ito na magpapasya sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang hukbo ng kaaway ay pinamumunuan ng isang halimaw na lumitaw sa Earth mula sa kalawakan, isang malaking dragon. Kasabay nito, ang mga tinatawag na superhuman ay nagsimulang lumitaw sa mga tao. Malaking bilang sa kanila ang namatay sa pakikipaglaban, at ang tagumpay ng sangkatauhan ay tila malapit na. Gayunpaman, babalik ang mga halimaw pagkaraan ng 15 taon. Kaya ipinropesya ang orakulo ng mga superhuman. Isang institusyon para sa pagpapaunlad ng mga kakayahan na tinatawag na Arco ay nilikha. Ang mga batang may likas na superpower ay ipinadala doon, handa sila para sa huling labanan sa kalaban. May 3 taon pa bago ang bagong labanan, at si Li-Han ay lalahok sa labanang ito. Ang sundalong si John Red, na nakasuot ng mecha suit, ay humakbang ng ilang hakbang patungo sa dilim at agad na naliwanagan ng maliwanag na kidlat na dulot ng mga halimaw. Ikinumpas ng nilalang ang kanyang mga kamay, na tinawag ang isang malaking hukbo ng mga halimaw, at ang lalaki ay natakot, ngunit hindi nawala ang kanyang ulo at agad na nagpaputok, na tumusok sa mga ulo ng kanyang mga kaaway. Hindi siya umiwas ng isang segundo mula sa labanan at nagpatuloy sa pagbaril hanggang sa isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang isang ulap ng alikabok ay tumaas sa paligid, at ang isang maliwanag na apoy sa kanyang harapan ay hindi pinahintulutan ang sundalo na huminahon. Siya ay labis na kinabahan at sumimangot, at pagkatapos ay isang asul na flash ang lumitaw sa kanyang harapan, kung saan ang isang dragon ay lumipad palabas at umungal ng malakas, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Naglakad siya patungo sa kawal at siya, na nawalan ng pag-asa, ay inihagis ang kanyang sandata sa lupa at natakot, at pagkatapos ay nagliyab ang kanyang suit at naramdaman niya ang apoy na nagninga sa kanyang balat, pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Ngunit isa lamang itong bangungot, pagkagising niya mula sa pagkakatulog, napabuntong hininga siya at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, nagmumura at sinasabing na panaginipan na naman niya ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinimas niya ang kanyang buhok at, narinig ang dagandong ng mga helicopter sa labas, naalala na ang huling mga conscripts ay darating ngayon. Ang mga helicopter ay lumilipad mula sa lahat ng panig patungo sa isla sa gitna ng karagatan, at si Li-Han ay nakaupo sa loob ng isa sa mga ito, handa para sa mga paparating na kaganapan. Bago siya ipadala sa kanyang paglalakbay, siya ay ikinulong sa isang silid ng interogasyon at binisita ni Major Khan. Sinabi niya na siya ay 10 taong gulang pa lamang, nakahanga-hanga. Bata pala ang pinuno ng mga ulilang saboteur. Inilagay niya ang kanyang dossier sa mesa at nakangiting sinabi sa kanya na huwag mawalan ng loob, hindi niya siya ipinakulong. Narinig ba niya ang pasilidad ng Ark? Tinanong ni Li-Han, ang ibig ba niyang sabihin ay isang pasilidad para sa pagbuo ng mga kakayahan na higit sa tao? Sa tingin ba niya ay superhuman siya? Napangiti ang lalaki at sinabing matalino siya. Sasabihin pa niya sa kanya, hindi lang siya isang superhuman, siya ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Nagsisimula na siya ng bagong buhay. Busog na busog, may bubong sa ulo, matutulog siya sa kama. Hindi ito nagustuhan ni Li-Han at naibulalas ng may sama ng loob na ang sagana sa buhay na ito ay para lamang sa kanya, ngunit hindi para sa kanyang mga kapatid. Kung gusto niyang ipadala siya sa Ark, kung gayon narito ang kanyang kondisyon, pananagutan niya ang mga ito. Tungkol sa kanilang pagkain, tirahan, edukasyon, lahat. Nang makita ang gayong determinasyon sa mukha ng bata, bahagyang kinabahan ang lalaki, at pagkatapos ay seryosong sumagot na sumang-ayon siya dito. Pananagutan niya ang kanyang mga kapatid. Bahagyang nagulat si Li-Han sa kanyang sagot, at sinabi ng lalaking militar na ang kanilang kasunduan ay balido lamang hanggat siya ay nananatili sa institusyon. Naiintindihan naman niya diba? Ang bata ay may kumpiyansa na kinumpirma ang kanyang mga salita, at pagkatapos ay bumalik sa katotohanan at lumapit sa exit ng helicopter. Pagkalapag nito, bumukas ang cargo hatch at ang lawak ng isla ay lumitaw sa harap ng bida, kung saan matatagpuan ang Arco. Naalala niya kung paano ang lalaki. Sinabi sa kanya ang tungkol sa mga superpower at na siya ay may mababang D-rank, kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay kung mahalaga sa kanya ang kapalaran ng kanyang mga kapatid. Sa mga pag-iisip na ito, bumaba siya sa helicopter at, nang makita ang malaking gusali ng Ark sa harap niya, nagtungo doon. Hinubad niya ang kanyang hood at tumangala, kumpiyansa na kinuyam ang kanyang kamay sa isang kamao, ngunit biglang may narinig na sigaw ng isang batang lalaki sa kanyang likuran.
Agad siyang lumingon at nakita ang isang pulutong ng mga bata sa malapit, sa gitna kung saan tinawag ng isang batang lalaki na nagngangalang Del Simon ang isang bata na isang brat at sinabihan siyang umuwi. Dinala nila siya dito, at umiiyak pa rin siya. Napaluha si Kuro, na nataman lang sa mukha niya, at sinabi niya na dahil sa mga taong katulad niya kaya silang mga conscripts, ay tiningnan bilang mga mahihina. Siya ay isang karaniwang mahina. Ang mga salitang ito ay lalong nagpaiyak sa bata, at biglang itinuro ng isang bata mula sa karamihan ng kanyang daliri kay Simon at sinabi, at gaano siya mas mahusay. Ang batang nakatayo sa tabi niya ay sumang-ayon sa kanyang mga salita at sinabing, sino siya sa tingin niya. Kumikislap ang isang mata niya at sinabi niyang tanga sila. Huwag silang ihambing sa kanila, ang kanyang likas na kakayahan ay hindi matamo para sa kanila. Pagkatapos ng mga salitang ito, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtataas ng mga bato sa hangin at sinabi ng nakangiti na siya ay isang bihasang gumagamit ng mga superpower. Laking gulat ng mga bata nang makita nila ang mga lumulutang na bato, at ang isa sa kanila ay sinabi na hindi pa siya nakakita ng isang tunay na superpower sa aksyon. Lumingon si Simon sa umiiyak na bata at tumingin sa bato sa itaas ng kanyang kamay, sinabing may gusto siyang malaman. Iuuwi ba siya kapag nasaktan siya? Hindi pa rin siya makakasurvive sa institusyong ito. Ngumiti siya at idinagdag na magpapasalamat siya sa kanya mamaya. Matapos sabihin ito, iwinagayway niya ang kanyang kamay sa kanyang direksyon at inutusan siyang umuwi. Mabilis na lumipad ang bato patungo kay Kuro, ngunit biglang dumating ang ating bida sa oras, at mabilis niyang nahawakan ang lumilipad na bato papunta kay Kuro, pagkatapos ay sinabi niya na ganoon nga, mabagal. Mas mabilis pa itong ihagis gamit ang iyong kamay. Nagulat si Kuro sa kanya, at nagalit si Simon at napabulalas, sino ba siya? Dinurog niya ang bato at sumagot na siya si Li Han, tuturuan kita ng mabuting asal. Ang mga bata ay nagsimulang sumigaw ng masaya, nang makitang nagsisimula na ang isang away, at sa oras na ito ay naglalakad si Sergeant Red patungo sa kanila. Lumapit sa kanila ng mabibigat na hakbang, tinawag niya sila sa hindi nasisiyahang boses at itinigil ang laban, pagkatapos ay naghiwalay ang mga natatakot na bata sa gilid at nagtungo siya sa gitna ng karamihan. Tumingin siya sa dalawang lalaki at sinabihan silang dalawa na tumayo ng tuwid, pagkatapos ay inutusan silang sabihin ang kanilang mga pangalan. Agad na umayo si Simon at sinabi ang kanyang pangalan, gayon din si Li Han. Sinabi ng lalaki kay Simon na sumasailalim siya sa pagsasanay. Nagpakita na ba ang kanyang mga superpower sa kanilang sarili? Bahagya siyang kinabahan at sumagot na telekinesis lang sa ngayon. Ibinaling ng pangunahing tauhan ang kanyang tingin sa kanya at naisip, superpower. Agad na sinuntok ng sarhento ang bata sa tiyan, dahilan upang tumalsik ang laway ni Simon mula sa kanyang bibig, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at natiklop sa kalahati, at ibinulalas niya na isa lang ang kanyang kakayahan na nagising, at nagsisimula na siyang ipagmalaki. Nagulat si Li Han sa bata, at pagkatapos ay nilinaw ni John ang kanyang pangalan, at kinakabahan itong tumingin sa kanya. Sinabi ng sarhento na inaprubahan niya ang kanyang hilig na tumulong sa mga mahihina. Ang mga salitang ito ay nagpakalma ng kaunti sa ating bida, at pagkatapos ay bigla siyang sinuntok ng sarhento sa tiyan at sinabi na kung ang kanyang kakayahan ay mas mababa pa kaysa kay Simon, kung gayon siya ay isang mas malaking tanga. Ang suntok na ito ay nagpabalik sa kanya at sinabi ng sarhento sa mga bata na ang unang taon ng pag-aaral ay magsisimula sa loob ng 3 linggo. Ang sinumang hindi nagpakita ng anumang mga superpower sa oras na iyon ay mapapatalsik. Ang ating bida ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinusubukang bumangon, at sinabi ni John ang kanyang pangalan at sinabing medyo huli na siyang nagpakilala. Siya ang kanilang tagapagturo, at sa panahon ng pagsasanay kailangan nilang mag-transform mula sa pagiging basura tungo sa pagiging superhuman upang labanan at talunin ang dragon at ang kanyang hukbo. Magsisimula silang magsanay sa paligid ng stadium. Hindi sila dapat huminto hanggang sasabihin ng kanilang instructor na huminto. Inutusan niya ang pagsasanay na magsimula, pagkatapos ay tumakbo sila at sumigaw siya na sila ay paalisin dahil sa paghinto, hayaan silang tumakbo at hindi huminto. Tumakbo pasulong si Li Han sa pag-aakalang nakasanayan na niya ito, at nahulog ang ilang bata sa likod niya. Ang isa sa kanila ay nagsimulang makaramdam ng sakit at ang isa ay nagsabi na hindi na niya ito magagawa.
Naiinis na sumigaw si John na wala silang silbi at dapat silang umalis sa pasilidad at huwag mang istorbo sa iba. Itinuro niya ang kanyang daliri sa gilid at sinabing pinatalsik sila. Tumingin si Li Han sa kanila at naisip na sanay na siya sa pisikal na trabaho ngunit nag-aalala siya sa kanyang superpower. Magagawa ba niya itong gisingin tulad ng batang iyon? Tumingin siya kay Simon na tumatakbo sa unahan at nagtaka kung mayroon pa ba siyang superpower na iyon. Samantala, patuloy pa rin sa pagtakbo si Kuro na na-offend kay Simon pero halatang pagod na siya. Bumuhos ang pawi sa kanyang mukha sa malalaking patak at pagkatapos ay nagsimulang umikot ang kanyang mga mata at halos mahimatay siya at mahulog sa harap mismo ng mga paa ng instructor. Tumingin siya sa kanya nang may sama ng loob at sinabing siya ay isang pagkabigo at dapat siyang umuwi at doon matulog. Nagsimula siyang umiyak at sinabing hindi na siya makakatakbo. Bago pa niya masabi ang huling salita, may naramdaman siya at napansin ang nagulat na tingin ng instructor. Si Li Han, na itinaas ang kanyang braso sa kanyang balikat, ay nagsimulang bumangon at sinabing hindi niya sinabi na siya ay sumuko. Nakangiting tumingin siya sa bata at nagtanong, tama ba siya? Nag-aalangan niyang kinumpirma ang kanyang mga salita at nanatiling tahimik ang instructor. Pagkatapos noon ay sabay silang tumakbo. Kaya lumipas ang oras, nagsisimula ng lumubog ang araw at sa wakas ay nagpasya si John na tapos na ang pagsasanay. Pumutok siya at inutusan ang mga bata na huminto, pagkatapos ay nahulog si Li Han sa lupa at pagkatapos niya ang iba. Sinabi ni John na sa 73, 4 na po ang natitira. Iyon lang para sa araw na ito, bukas ay magsisimula na ang tunay na pagsasanay. Ang pagtakbo na ito ay isang warm-up lamang at gagawin nila ito araw-araw. Nang marinig ito ng ilan sa mga bata, tila inaasahan ito ni Li Han, ngunit muling umiyak ang kanyang bagong kaibigan. Kinabukasan, nagsimula ang isang bagong sesyon ng pagsasanay sa art institution. Nagsimula silang tumakbo ng 5 a.m., almusal sa 8, at mga klase sa umaga sa 9. Nagtipon sila sa isang malaking auditorium at sinabi sa kanila ng instructor na hanapin ang pinagmulan ng kanilang mga superpower gamit ang kanilang panloob na pandama. Kailangan nilang mag-concentrate. Ang pinagmulan ay maaaring nasa ulo, minsan sa puso. Minsan ito ay maaaring nasa tiyan, kailangan nilang mahuli ang imahe. Itinaas ng bida ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at naisip na susubukan niyang maghanap sa puso. Pagkatapos ng mga klase, alas 12:30, nagsimula ang merienda sa hapon. Pagdating sa dining room, naglagay ng pagkain ang bida sa kanyang plato at saka naglakad-lakad na naghahanap ng libreng upuan at napansin si Kuro sa malapit. Umupo siya sa tabi niya at inalok siyang kumain ng magkasama, at ngumiti siya ng awkward at pumayag. Tiningnan siya ng ating bida na may pag-iisip na ito ang unang taong naging kaibigan niya sa art institution at sa kanyang buhay sa pangkalahatan. Sinabihan niya ang kanyang kaibigan na kumain na at sa sandaling iyon ay dumaan si Simon. Nang mapansin siya, lumingon siya at nakita niya ang kanyang hindi nasisiyahang tingin sa kanyang sarili, at sinagot siya ng mabait. Tahimik na dumaan si Simon at sinabi ni Kuro na narinig niya ang tungkol sa batang ito. Siya ay kumukuha ng kurso para sa mga batang may likas na matalino sa England. Sinabi ni Li Han na hindi nakakagulat na siya ay mayabang. Inis siya nito, ngunit talagang ginaisang niya ang kanyang mga superpower bago ang lahat. Umaasa siya na sa loob ng 3 linggo ay matututo din sila ng telekinesis. Awkward na kinamot ni Kuro ang kanyang pisngi at sinabing marunong talaga siyang gumamit ng telekinesis. Nang marinig ito, nagulat si Li Han sa kanya at sinabing mahirap pala siyang tao. Pagkatapos noon, naisip niya na dapat ay mas inalagaan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay mayroong mga klase sa gabi, pagsasanay sa labanan, at pagtakbo sa gabi. Pagkatapos ay isang shower, hapunan, roll call, at ang kanilang pagtulog ay nagsimula sa 10 p.m. Kinuha nila ang kanilang mga higaan at pagkatapos noon ay pinatay na nila ang mga ilaw, ngunit hindi pa rin makatulog si Li Han. Namangha siya dito, dahil may shower, pagkain, unan, kumot. Ang lugar na ta ay nakakamangha kumpara sa dati niyang buhay, ngunit gusto pa rin niyang umuwi. Agad niyang inalis ang kaisipang ito, umiling-iling sa gilid, at naisip na hindi niya kaya. Hindi siya dapat maging ganoon kaina, kailangan niyang lumakas. 2 linggo na ang lumipas, maraming bata ang natuto ng telekinesis sa oras na ito,
ngunit hindi pa rin magawa ni Lihan. Patuloy niyang sinusubukang iangat ang lapis sa hangin at nagtaka, ano ang dapat niyang gawin? Wala ba talaga siyang kakayahan? Naalala niya kung paano niya tinanong kamakailan si Kuro tungkol sa isang paraan upang malaman ito. Pero sumagot siya na wala siyang alam. Mayroon lamang isang tao na tiyak na nakakaalam ng teorya. Sa ganitong pag-iisip, lumabas siya at natagpuan si Simon. Nakaupo siya sa isang bench at nakikipag-usap sa kanyang kaibigan, at bigla niyang itinuro ang kanyang daliri sa likod niya at sinabihan siyang tumingin. Lumingon ang bata at, nang makita si Lihan sa kanyang harapan, ngumisi at tinanong kung ano ang kailangan niya. Seryosong tumingin sa kanya ang bida at sinabing kilala niya ang sarili niya. Ngumiti si Simon at sinabing gusto niyang matutunan ang teorya. Pero bakit hindi siya yumuko sa kanya? Naisip niya na sa kanilang bansa ay nagtanim sila ng magandang asal mula pagkabata. Pagkatapos ng mga salitang ito, nagngangalit si Lihan at naisip na walang kinalaman ang pagmamataas dito. Agad siyang lumuhad sa harap ni Simon, na malinaw na hindi niya inaasahan, at magalang na. Hiniling sa kanya na turuan siya ng telekinesis. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na lumaban si Simon at, nang gumawa ng desisyon, pumikit, at pagkatapos ay sinabihan siyang bumangon, tuturuan niya siya. Huwag na lang siyang magreklamo mamaya. Humingi siya ng lapis sa kanyang kaibigan, at pagkatapos ay lumingon ng gusto kay Lihan at hinawakan siya sa balikat, idinikit ang isang matalim na lapis sa kanyang dibdib, na labis na ikinagulat niya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Lumipas ang oras, muling umikot ang mga helicopter sa isla at si John, na naninigarilyo sa tabi ng bintana, ay tumingin sa langit at sinabing dumating na ang araw ng pagpapatala, mabilis na lumilipas ang oras. Isang lalaki na nagngangalang Siegfried Schumacher, na may palayaw na Octo, ang pumasok sa kanyang silid. Matapos makahinga, tinawag niya ang sarhento, at sinabing alam niyang makikita niya siya rito. Masaya siyang tumawa at sinalubong siya ni John, pagkatapos ay kinurot niya ang kanyang mga butas ng ilong at sinabing napakabango nito dito. Hindi ka maaaring manigarilyo dito. Galit na tinanong siya ng sarhento kung bakit siya napunta sa unang lugar. Humiga ang lalaki sa isang upuan at sinabing naisip niyang pupunta siya sa kanyang enlistment ceremony. Paano niya nagustuhan ng mga bagong recruit? Sumagot siya na sila ay isang bangkos ng mga walang kwenta. Naging hindi mapalagay si Octo sa kanyang sinabi at tinanong kung seryoso ba siya o nagbibiro. Nag-cross arms ang sarhento at sinabing hindi bababa sa dalawa sa kanila ay mabuti para sa isang bagay. Mukhang interesado ang lalaki at sinabi ni John na ang isa sa kanila ay pinangalanang Del Simon, masama ang ugali nito ngunit napakahusay, lampas na siya sa level ng unang taon. Ngumiti si Octo at sinabing genius graduate siya ng Royal Institution for the Training of Superhumans. Mataas ang inaasahan niya para sa kanya. Sinabi ni John na ang pangalawa ay isang altruistic na uri, at siya ay may higit na lakas kaysa sa iba. Akala niya siya ang perpektong maliit na sundalo, ngunit ang Ark Institution ay nangangailangan ng mga superhuman, hindi lamang mga tao. Kung wala siyang superpower, hindi siya kabilang dito. Si Octo, na naghihintay na magpatuloy sa kanyang pag-iisip tungkol sa kanyang pangalan. May naalala siya at sinabing habang umaakyat siya sa kanya, may narinig siyang kawili-wili. Alam ba niya kung ano ang tawag sa kanya ng mga bata? Sumagot siya na marahil ito ay isang uri ng sumpa. Natahimik si Octo at kinumpirma ang kanyang mga salita na may ngiti sa kanyang isipan. Pagkatapos nito, pumunta ang instructor sa mga recruit at sinabing ngayon ay magkakaroon ng enrollment para sa unang taon ng pagsasanay. Hayaan silang huwag mag-flatter sa kanilang sarili, tanging ang mga handang gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan sa labanan ang sasailalim sa pagpapatala. Nang marinig ito, nag-aalalang tumingin si Kuro sa kanyang kaibigan na nakatayo sa tabi niya at nakitang kinakabahan siya. Sinabi ni John na ang pinakasimpleng superpower ay isang panlabas na epekto, ito ay ipinakikita ng ningning ng mga mata. Ipinakita niya ito sa kanila gamit ang kanyang sariling halimbawa at sinabi na kung hindi nila natutunan ang telekinesis hindi ito mahalaga. Ang sinumang maaaring gumawa ng panlabas na epekto ay ipapatala. Lahat ng nakakagawa ng external effect, hayaan silang pumila sa harap ng technician. Kinawean ni Octo ang kanyang kamay sa mga bata, at itinuro ni John ang mga lalaking nakasut at sinabing kung sino man ang hindi makakagawa nito, hayaan silang pumunta doon.
Iuuwi sila ng mga ahente sakay ng helicopter. Kinakabahang nagngangalit ang bida, napansin ang isang pamilyar na mukha sa mga ahente. Kabilang sa kanila si Major Khan, na nagpadala sa kanya sa Arkansas. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga bata sa iba't ibang direksyon. Napangiti ang mga pumunta sa Octo, at ang iba ay umiyak. Nakatayo si Li Han, hindi alam kung saan pupunta. Lumingon ang kanyang kaibigan, nag-aalalang nakatingin sa kanya, at sa oras na iyon ay pumikit siya at nag-concentrate, itinaas ang kanyang kamay sa kanyang puso. Naalala niya kung paano nagdikit si Simon ng lapi sa kanyang dibdib at nahulog siya sa sahig sa sakit, pagkatapos ay hinawakan niya ang sugat at napabulalas. May ibig ba niyang sabihin, ito ba ay isang paraan upang matuto? Nagsimula siyang huminga ng mabigat at napabulalas na gusto na niya itong patayin. Sumagot siya na walang kakilakilabot tungkol dito, ang sugat ay hindi malalim. Hayaan mo siyang mag-concentrate sa sakit, ganun dapat. Ang sugat na ito ay ang kanyang channel ng kapangyarihan. Nagulat si Li Han sa mga sinabi ni Simon at siya, nakaupo sa tapat niya, ay nakangiting sinabi sa kanya na maglabas ng enerhiya sa sugat na ito. Huwag isipin na imposibleng makamit ito ng walang pinsala. Kahit ilang araw siyang tumayo na hawak ang kanyang dibdib, walang mangyayari. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang kanyang kaibigan at iniabot sa kanya ang dagwang lapis, ngunit lumaban siya, at nagulat ang ating bida at naisip na alam niya na ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan ay ang kanyang puso. Hinawakan niya ang tela ng kanyang kamisete sa kanyang dibdib, naisip niya na mula noong araw na iyon ay sa wakas ay naramdaman na niya ito, ang panloob na enerhiya na hindi niya nakontrol. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin upang mailabas ito. Tinawag siya ni John sa sama ng loob at sinabing siya na ang huli. Hayaan siyang huwag tumayo doon at bumalik sa linya. Labis na nag-alala si Kuro, at hindi pinansin ni Li Han, ang mga salita ng instructor at nag-concentrate, na sinasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang gawin ito, wala nang babalikan. Nang makitang hindi siya sumusunod, nagalit ng husto ang instructor at tinawag siyang freak, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kanya ng mabibigat na hakbang, na nagpakaba sa ibang mga bata. Huminto sa harap ng bata, sinabi ni John na ang isang sundalo ay dapat palaging sumunod sa mga utos ng isang nakatataas sa kaalaman. Walang mga pagbubukod, ikinuyong niya ang kanyang kamay sa isang kamao at ibinato ito, at nanlaki ang mga mata ni Li Han at naisip na kailangan niyang kumilos ngayon. Kailangan niyang mag-isip, paano siya makakasagot. Tumangala ang mga mata niya at napansin niya ang isang panulat sa bulsa ng instructor, at agad na pumasok sa isip niya ang isang ideya. Sinuntok siya ni John sa mukha, ngunit bago niya gawin, nakuha ni Li Han ang kanyang panulat at naisip na wala na siyang maisip na mas mahusay pa rin. Bahagya niyang itinaas ang sarili at pinindot ang butones ng panulat. Pagkatapos ay tumalikod at umindayog, iniisip na malamang na hindi sapat ang pagbukas ng channel ng kapangyarihan. Nagulat si John sa kanyang mga kilos at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at itinusok ni Li Han ang panulat sa kanyang dibdib, sa pag-aakalang bubuksan niya ang channel na ito. Nang makita ito, labis na nagulat at kinakabahan sina Simon at Kuro, at hinawakan ng instructor si Li Han sa pamamagitan ng mga damit at napabulalas sa galit, ano ang ginagawa mo? Gusto mo ba talagang mamatay? Nahulog ang panulat sa lupa kasama ang ilang patak ng dugo at ipinakita ng ating bida sa instructor ang kanyang lumuluhan na mga mata, kumikinang na asol. Nang makita ito, bahagyang huminahon si John, at pagkatapos ay napabuntong hininga siya at tumabi, sinabing hindi pa niya nakilala ang gayong walang talentong bata. Bumagsak si Li Han sa lupa at huminto ang instructor. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanya at sinabi na kahit papaano ay nararapat siyang batiin. Umiiyak sa sakit na may bagbog na mukha, tumangala si Li Han sa kanya, at pagkatapos ay tumungo sa linya na may pag-iisip na tinanggap siya sa institusyon, ngayon ay nagsisimula ang kanyang paglalakbay. Tumakbo si Kuro sa kanya na may luha sa kanyang mga mata at tinanong kung okay lang siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumagot na maayos ang lahat, maghihilom ang kanyang sugat. Biglang binato siya ni Octo ng bracelet at sinabing ito ang regalo niya bilang parangal sa pagpasok. Ang ating bida ay tumingin sa hindi pangkaraniwang aparato sa kanyang kamay at tinanong kung ano ito. Sumagot siya na ito ang pinakabagong gadget na ginawa niya. Ito ay hindi lamang isang pulse heiress,
Ito ay isang aparato. Ang sistema ng Pulse Eris ay nagsabi na ang pag-verify ay isinasagawa. Ang may-ari ay si Lihan, isang conscript. Nakumpleto ang pagpaparehistro ng bagong user. Nagulat na sinabi ng bida na ito ay hindi kapanipaniwala, at ang inhinyero ay nagtanong ng nakangiti, gusto ba niyang malaman kung paano ito gamitin. Hindi siya hinayaan ni John na tapusin at sinabihan ang mga bata na makinig sa kanya ng mabuti, ngayon ay hahatiin niya sila sa mga klase. Nang tawagin niya ang kanilang ranggo, bawat isa ay nakatayo sa isang hiwalay na hanay. Ang art grading system ay, ABCD ang kanilang klase ay tinutukoy ng kung paano sila gumanap sa nakalipas na 3 linggo. Ngunit tandaan nila na para sa merito at pagsusumikap sa kanilang mga kakayahan, maaari nilang mapataas ang kanilang ranggo. Naging seryoso ang mukha ni Lihan at ipinagpatuloy ng instructor ang pagbati sa natitirang 25 recruits. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang masamang salita na tinawag siya ng mga bata sa kanyang likuran, na nagpakaba sa kanila, at naisip ni Octo na siya ay mapaghiganti. Nagpatuloy siya na sinasabi na sa tingin nila ay napakasama niya, ngunit hayaan silang maniwala sa kanya, na siya ang pinakamasamang taong makikilala nila. Pagkatapos noon, nagsimulang maghiwalay ang lahat sa mga klase, mula sa Class A ay si Simon lang, at kabilang sa 4 na recruit mula sa Class B ay si Kuro. Sinabi ni John na sasama sa kanya ang 5 ito. Susunod, Class C 5 recruit, Class D 15 tao. Si Lihan ay nasa pinakahuling klase, ngunit hindi siya nagalit, dahil umabot ka dito, huwag kalimutan mag-like at subscribe, thank you.